Morning blessing mga ka-blossom! Ngayon, isang napakagandang tutorial ang ituturo ko sa inyo. Tara, gumawa tayo ng bougainvillea. Sa paggawa ng bulaklak, kailangan natin ng 5 fuzzy wire. Sa isang fuzzy wire po, hatiin po natin ito sa gitna at saka po natin ito kupitin. Nagtupi lamang po ako ng maliit sa dulo at mula po sa dulo nagsukat po ako sa aking gitnang daliri. Yun po ang pinakahaba at saka ko po nilak sa ibaba. Sundan niyo po kung paano ko ginawa. Gumawa po ako ng maliit na bilog at saka po ako nag-twist ulit ng 2 beses para mag-lock po siya. Kumuha po tayo muli ng isang buong fuzzy wire. Ipasok po natin dun sa maliit na bilog. And then mula sa taas, ilak po natin ito. Huwag po natin gupitin yung pinakadulo niya. Yan. And then iangat natin yung wire. Tupi. Then ipasok po natin sa bilog mula sa likod, paharap. Ulitin po natin yung procedure. Iangat, then tupi. Ipasok po natin mula likod, paharap. And then, ulit-ulitin po lamang natin yung proseso. So, pagtapos po ng kabilang side, punta naman po tayo dito po sa left side. So, same procedure po, tupi. And then, ipasok po natin sa gitnang bilog, papalabas. And then, ulitin lang po natin hanggang mapuno po natin yung petals. Sundin nyo lamang po kung papaano po. So, make sure po na maganda po yung pagkakatupi. So, once na okay na po, ibaba po natin yung wire at saka po natin i-lock or i-twist sa baba. So, sa isang bulaklak po, 3 petals po ang gagawin natin. So, kung mapapansin po ninyo, 2 petals po ang ginawa ko. At para naman po sa isang petal, 2 fuzzy wire po ang gagamitin natin. Same procedure po kung papaano ko po ginawa kanina. Sundan nyo lamang po kung papaano ko po siya binuo, yung mismong frame. So, same procedure po, isang buong fuzzy wire. Ikot po mula sa itaas para mailak, and then itaas, tupi, ipasok po natin paharap, ulitin po natin yung proseso, tupi, ipasok po natin paharap. So hanggang sa mapuno po natin yung right side na yan ng petals. At kapag okay na po, yung left side naman po. So make sure po muli na maganda at malinis po ang pagkakagawa natin. Yan. So, sa isang petal na ito, hindi po natin gugupitin yung pinakatangkay niya sa ibaba. So, bali sa isang bulaklak, 3 petals po. 2 maliit, and then yung isa naman po is meron pong tangkay. Ngayon po ay paplansyahin natin ang mga petals para mag-flatten po yung mismong frame at mga balahibo. Ngayon naman po ay mimake up na natin ang ating mga ginawang petals. Yellow-green shade po ang nilagay ko sa bandang ibaba at sa pinaka-tip niya or sa itaas ay red shade naman po. So gawin po natin ito sa lahat ng petals na ginawa natin. Ngayon po ay gagawa na po natin siya ng korte, tupiin po sa gitna at gamit po ang flyer. Itupi po natin yung gilid dito pababa, and then yung pinakadulo naman po ay pababa rin. So gawin po natin to sa lahat ng petals ng ating bougainvillea. Gagawa naman po tayo ng stamen. So para po sa stamen, kumuha lamang po tayo ng fuzzy wire at sunugin po natin ito. At kapag katapos po, maggupit po tayo o pumutol po tayo ng 3 perasong maliliit para sa stamen. Lalagyan po natin ng stamen ang bawat petals na ginawa po natin kanina.
Ngayon po ay pwede na po natin silang pagdikitin. Maglagay lamang po ng glue stick doon po sa bandang ibaba. Doon po natin sila pagdidikitin. Yan po, gayahin niyo po kung paano ko po siya ginawa. At once dikit na po, pwede na po natin tong lagyan ng floral tape. Bawasan po natin yung tangkay ng ginawa nating bulaklak. So yan po, para mas maging malinis, paikutan po natin ng floral tape. Ayan po, gumawa na po ako ng mga ilang piraso para dire-diretso na po ang pag-assemble natin. At sinunog ko rin po pala yung mga gilid nito para mas lalo pong gumanda ang korte ng ating bonggambilya. At gagawa rin po tayo ng pinaka-tip ng ating bonggambilya. So mag-ikot lamang po tayo ng maliit, napakaliit at sunugin lamang po natin ito. Saka po natin idikit sa pinaka-stamen. Sa isang pirasong stamen lamang po, gaya po niyan. At para naman po sa dahon, na ituro ko na po sa aking mga previous videos kung paano po gumawa ng dahon. Sundan nyo lamang po kung paano ko po ito tinupi at nilak sa pinakadulo. So kapag nakagawa na po ng dahon, plansyahin po natin ito para mag-flatten at sunugin po yung mga dulo. Pwede po kayong gumawa kahit ilang pirasong dahon at ngayon po ay nakagawa na po, ready na po ang ating bulaklak at mga dahon. At pwede na po tayong mag-assemble. Kung mapapansin nyo po, ginroupings ko po yung mga bulaklak into 3. Pwede pong dalawahan, depende na po sa inyo. At sa pag-assemble ay inuna ko po yung bulaklak, sunod po ang mga dahon, and then bulaklak, dahon, depende na po sa inyo. Bali, 2 tangkay po ng bonggambilya ang gagawin ko. Ito po yung unang tangkay at sa pangalawang tangkay, ulitin po natin yung proseso, bulaklak, and then dahon po muli. Tapos sundan po natin ng bulaklak hanggang matapos po natin at maubos po natin yung mga ginawa nating bulaklak at mga dahon. At ngayon naman po ay pagkasamahin ko na po yung 2 tangkay. So make sure po na maganda at maayos po yung pagkakaikot ng ating floral tape. So ngayon po ito na po ang ating finished product. Talaga naman po napakaganda ng ating bonggambilya. Nawa po ay may natutunan na naman po kayo sa akin ngayong araw. God bless everyone and see you on my next video.